Mapagpalang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pag-awit at pagsamba sa ating Panginoon. Tayo pong lahat. Kilala mo mga bituin, mga likha sa daigdig, sa simula hanggang wakas. Ikaw ang sandigan, hinugis ng iyong kamay. Larawan mo sa aking buhay, tanda ng iyong pagmamahal. Tayo pong lahat. Kaya't sabihin mo, ipaalala mo, ipaunawa ang iyong puso. Kaya't sabihin mo ang kalooban mo, ang makilala ka, ang nais ko. Ako'y sa'yo, o Panginoon, at ang nais ko'y ang kalooban mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo. Hinugis ng iyong kamay, larawan mo sa aking buhay, tanda ng iyong pagmamahal. Kaya't sabihin mo, ipaalala mo, ipaunawa ang iyong puso. Kaya't sabihin mo ang kalooban mo, ang makilala ka, ang nais ko. Ako'y sa'yo, o Panginoon, at ang nais ko'y ang kalooban mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo. Kahit sang landas ay hahayag sa buong mundo, ang pag-ibig mo. Kahit sang landas ay hahayag sa buong mundo, ang pag-ibig mo. Kahit sang landas ay hahayag sa buong mundo, ang pag-ibig mo. Ako'y sa... Tayo pong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Panginoon, at ang nais ko'y ang kalooban mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, kaya't ang nais ko'y ang kalooban mo.
sa iyong lilim, napasumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng kabutihan.
upang ikaw ay makapanirahan sa lupain at magtamasa ng katiwasayan. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Ibinibigay po namin sa inyo ang pinakamataas na antas ng pagpupuri. Marami pong salamat sa buhay at sa kalakasan na patuloy mong ipinapagkaloob sa bawat isa mong anak. Marami pong salamat sa iyong pag-iingat sa bawat isa mong mga anak sa likod ng pandemyang aming kinakaharap. Maraming pong salamat, Panginoon, sa ibinigay niyong pagkakataon upang kami po ay magkasama-sama na sumamba sa inyong harapan. At kami po ay humingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan. Pagkalooban niyo na po kami, ang bawat isa, ng bawat isa mong anak, ng bukas na puso at pag-iisip upang maisabuhay namin ang mensahe na ipapagkaloob mo sa amin ngayong umaga. Patnubayan niyo nawa po ang inyong tagapanguna at ang patuloy po nawa na kaayusan ng aming pananambahan ngayong umaga. Lord Father God, nawa po ay kayo ang patuloy naming maitaas. Maraming po salamat. Ito po ay aming dinilangin at ibinabalik po ang kapurihan sa pinakamisang pangalan ng aming Panginoong Kristo. In Jesus Christ's name we pray. Amen. 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 Ang aking Sunday School ay nagtitiwala sa turo ng Diyos na dakila. Panahon na hindi siya ang kasama ng mga nagtitiwala. Magtiwala, sumunod at tupid ang kanyang mga utos. Ituro at tupid. Walang kahit ano, kahit na insulto, ngiti lang ni Kristo lang nato. Sa luha at takot, siya ang kasama ng mga nagtitiwala. Magtiwala, sumunod at tupid ang kanyang mga utos. Ituro at tupid. Kahit nasa hirap o kalungkutan man, susuklian niya ng biyaya. Kahit dalamhati ay hindi pipigil sa mga nagtitiwala. Magtiwala, sumunod at tupid ang kanyang mga utos. Ituro at tupid ang Sunday School
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Diyos na makapangyarihan po sa lahat, Diyos na namalang na lahat ng bagay, Ikaw ang aming kublihan, Ikaw ang aming malaking bato na kung saan sa iyo nasasalig, Panginoon, ang aming pananampalataya. Panginoon, sa umagang ito ay sasambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Purihin ka, Ama. Hayaan mo na magpasalamat kami sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan, sa iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat. Tunay, ang lahat ng aming mga tinanggap ay nagmula po sa iyo at ito'y aming kinikilala at ito'y itinataas po namin sa iyo na mayroong pagpapasalamat. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at siyasatin mo ang aming mga puso't isipan. Patawad, Ama, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ang lahat na aming kamalian na aming inihayag po sa iyo. Pinatawad mo na ito. Panginoon, kaya nga ba, Ama, patuloy po kami lumalapit po sa iyo. Patuloy namin dalangin ang aming bansa, ang aming Pangulo, ang kanyang kasama sa gobyernong ito, lalong higit yung pagsasagawa ng vaccination, Panginoon, sa COVID-19. Panginoon, pagpalain mo ang pagsasagawa nito at nawa ang iyong pag-iingat sa mga taong ginagamit mo, ang iyong pag-iingat ang sumakanila, Panginoon. Ama, dalangin po namin sa iyo ang kanyang mga kasama, maging sa pinakamababa na ginagamit mo sa barangay level, Panginoon. Ito'y amin pong dinadalangin po sa iyo. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang lahat na may mga karamdaman dulot nga, Panginoon, ng COVID-19. Panginoon, patuloy po namin silang inilalapit po sa iyo. Ang kagalingan, Panginoon, ang sumakanila. Pagpalain mo ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, ang mga generales, obispo, mga pastor, ang direktoryo, Panginoon, pagpalain mo po sila. Panginoon, dalayan naman namin sa iyo ang iglesia dito sa Tipas, ang kanyang bawat sambahayan, ang mga magulang, sa kanilang mga anak. Hayaan mo na gamitin mo ang mga ama at ina ng tahanan na sa panahong ito ay napakahirap turuan, Panginoon, ang mga anak, kaya hayaan mo na gamitin mo sila, Panginoon. Sa panahon ng COVID-19 ay iba't iba ang katuruan at kung hindi matututukan ng mga magulang ang pagtuturo ng iyong salita sa kanila, mahirap, Panginoon, para sa mga batang ito ang makarinig at maranasan ang kapangyarihan ng iyong salita. Kaya pagpalain mo, Panginoon, ang mga magulang. Ama, hayaan mo na lumapit po kami sa iyo. Dalayan po namin sa iyo ang aming konsilyo. Pagpalain mo ang bawat isang pinili mo upang pangunahan, Ama, ang aming iglesia. Panginoon, pagpalain mo ang aming panambahan, pagpalain mo ang iyong gagamitin sa aming pagsamba upang maghayag ng iyong salita. Marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sama-sama po nating bigkasin ang pag-amin ng kasalanan. O Panginoong Diyos, kami ay humaharap sa iyo bilang mga anak at lingkod. Umaamin na kami ay isinilang at nagpapatuloy sa kasalanan. Nilabag namin ang iyong mga utos. Hindi kami nakaabot sa iyong kaluwalhatian. Hindi ka namin iniibig ng aming buong puso, pag-iisip, kaluluwa at lakas. Hindi inibig ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Inaamin namin ang aming kasamaan. Kami ay nararapat na nasa ilalim ng iyong sumpa at kahatulan. Pawiin mo po sana ang aming mga paglabag. Hugasan mo ang aming mga kasalanan. Patawarin at linisin mo kami sa lahat ng hindi matuwid.
bigyan mo kami ng awa. O Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Paggawad ng kapatawaran na matatagpuan sa Roma 5:8-9. Datapwat ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Mateo 10:34-39. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tayo pong lahat, ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong noon. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the men condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb kingdom, Messiah Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me.
stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore in every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb King, the Messiah, Christ the King. But it chose the one that rolled out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb King, the Messiah, Christ the King. But he chose the one that rode out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. There is only one Lord. There is only one God. There is only one Savior. There is only one name given by whom man is saved, and that name is Jesus. The pandemic of today has done something that has not been done before. It united the whole world, really united. And it seems that everyone is searching for God. The question is, which God? God said, there is only one God, one Savior. At ang sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan ng anumang nasa langit. Pati ang Diyos, pati ang tunay na Diyos ay hindi dapat gawing larawan upang yukuran at paglingkuran. Alam niyo bakit? Ang sabi ng Diyos, for I, your God, am a jealous God. Ang Diyos natin ay mapanidughuin. Ayaw niya na meron tayong ibang Diyos. Kailangan siya lang ang ating sinasampalatayanan. Kahit sa ating isipan, this is something that is so illogical. Like the title of our sermon today. Ang sabi, He who loses his life for my sake shall find it. Ang sabi ni Jesus, what? I will lose my life, then I will find it? Parang ganon. Napakahirap na isipin. But this is what the Bible says in Matthew 10:39. Ang sabi doon, He
that findeth his life shall lose it, and he who loseth his life for my sake shall find it. Ang kahingian sa atin talaga ngayon ay yung bang tayo ay dapat sumamba sa iisang Diyos. The trouble with us today in the world is that there are multifarious gods, as there are multifarious nations in the world today. But God said there is only one God. When God saved the people of Israel from slavery in Egypt, and they traveled in the wilderness, alam nyo, kung ilang araw, hindi araw eh. Hindi rin buwan, kundi taon. 40 long years. From Egypt up to the promised land of Israel. Alam niyo ba ngayon kung by the travel ngayon, sa pamamagitan ng mga travel ngayon, mga ilang days lang, you can go from Egypt to Israel. But then, God has a purpose for them to loiter around the wilderness. For there, God tested their faith in the one true God. Kasi marami sa kanila ang nakisawsaw sa pagsamba sa iba't ibang mga Diyos. For us today, we do not have to travel. For people around the world, dumating sa atin yung iba-ibang mga pananalig, pananampalataya, and some of us embrace it. And it's not the one true God that we worship. Natabunan. Wari ang pagsamba sa tunay na Diyos. Pero ang sabi sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, if we believe, truly believe in Him, di ba sabi, if you ask in prayer anything in my name, lahat, anything, everything in my name, you will receive it. You believe. But we have to believe in the one true God. What is the church's most important goal? Ulit, the church's most important goal. Ito yung simig nila eh. Di ba? Ano yung most important goal ng church today? Alam niyo ba rin? To teach all peoples. To teach all peoples. Sasabihin niyo, Pastor, saan naroon yan? Saan naroon yan? Sasabihin ko sa inyo kung saan naroon sa Matthew 28. Sa Matthew chapter 28. Ang sabi po sa Matthew 28, 19 to 20, 19a, 19a, saka yung 20a. Pagsamahin natin. Ang sabi doon, go ye therefore and teach all nations. Teach all nations. Ano ituturo? To observe all things I have commanded you. Go ye therefore and teach all nations to observe all the things that I have commanded you. Ito yung utos sa atin ng Diyos. Na tayong lahat, because we believe in Him, ay turuan natin ang lahat ng mga tao. Ituro natin ang kanyang mga aral. Ituro natin ang lahat ng mga bagay na nanggagaling sa Kanya. At ang sabi niya, and this is something that is so illogical. Alam niyo ang sabi? He who loses his life for my sake shall find it. Ano? Namatay na ako. Pero kung mamamatay ako para sa iyo, para kay Jesus, mabubuhay tayo ng walang hanggan. This is how we find life everlasting.
This is how we find life everlasting, by believing in the one true God that revealed Himself through Jesus Christ, our Lord. Napakahirap nung nangyari at ang ginawa niya. For so long a time, ang sabi ng mga tao, ay hindi ko naman nakikita ang Diyos. I cannot see God. Niremedyo nito ng Diyos eh. By hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao. And the Bible recorded all these things. Ang katuparan ng pangako ng Diyos of the coming of a Messiah, ng isang tagapagligtas. Alam nyo what the pandemic revealed? Ito yun eh. Go back tayo dun sa parable. Natatandaan niyo yung parable of the unleavened bread? Di ba? The parable of the unleavened bread na inilagay sa 3 takal, nakalagay doon sa verse na yun, 3 takal ng harina at umalsa. This is how the Word of God miraculously spread around the world. Biro niyo mula sa Israel. Jesus Christ teaching His disciples, kumalat sa buong mundo. Sa anong paraan? Di ba? Barko, tren, eroplano, ang daming mga paraan na ginamit. Ngunit nung dumating ang pandemya, di ba? Temporarily, na-stop ang travel, di ba? Na-stop ang travel from nation to nation, na-stop ang travel. Na-stop din yung communications for a while. Nang bumalik, ay na-reveal ang isang pagkakataon. Ang isang katotohanan. For long before it happened, sa pamagitan ng internet, communication between nation ay napadali, di ba? Pero ngayon, the pandemic came. Natigil yung travel. Plane, wala. Natigil lahat yan. Pero hindi napigilan one thing. Alam niyo kung hindi napigilan? Internet. It is by this means na ang mga information travel around the globe. Pero ito yun. About 2 decades ago, it was unthinkable. In fact, nung sabihin ko yun, sabi ko, I predicted that someday the Word of God shall be preached to the internet. Ang sabi ng isang pastor na, kukunti lang naman ang nadadala na internet. But right now, there is only one way by which the Word of God is being preached, and it is being preached around the world, sa buong mundo, maging sa ating bayan. Kaya nga nakikita natin, natuto tayo mag-Zoom. Pati kaming mga matatanda, natuto magpipindot ng mga laptop, ng mga ano ba tawag doon? Tablet! Yung mga kung ano-ano. Ngunit sa pamamagitan nito ng internet. Diyan na-reveal yung, kulang pala. Napakabagal pala ng ating internet. Ngayon sa ibang bansa, mabilis ito. And this is something na nakita natin but we did not see it. Hindi natin nakita yan eh. But God did. God did. How can we then preach the Word of God by means of the internet? Ngunit sinusubok ang ating pananampalataya. Kapatid, kaya mo ba yung itaya ang iyong buhay sa pananampalatayang ito? Kaya mo ba
Itaya ang buhay mo sa sinabi ni Jesus na kung mamamatay ka for my sake, mabubuhay ka. Illogical kasi, mabubuhay ka. But then, it is something that is true today. Ang sabi ni Jesus sa kanyang parable of the Libador, na siyang pinag-aaralan sa Sunday school natin ngayon, pinag-aaralan sa ating Sunday school sa ngayon. He who loses his life, ang ibig sabihin, kung sino man ang mamatay dahilan sa akin. Sino man ang mamatay dahilan sa akin, para sa akin. Ang sino mang mamatay para sa akin ay mabubuhay ng walang hanggan. Shall have everlasting life. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, so that whoever believeth in Him shall not die, but have everlasting life. Mga magulang at mga kapatid, ito ang pananampalatayang itinuturo natin sa ating sambahayan. Una, sa ating sambahayan. Kailangan ang ating buong sambahayan ay madala natin sa ating Panginoon, sa paanan ng ating Panginoon. Ngunit kanya-kanya tayo ng pagtanggap. Tanggapin natin si Jesus bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Pero susunod ka niya. Handa ka ba? Itaya ang iyong buhay sa pananampalataya. Ito. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, mapagpalang Ama. Ikaw na nakakaalam ng laman ng puso at isipan ng bawat isa sa amin. Pakapagpalain mo kami ngayon, O Ama. Batid mo ngayon kung sino sa amin ang tunay na nananalig at nananampalataya sa iyo. Sa iyo lamang, walang iba. Sapagkat ikaw lamang ang dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Sunday School ay nagtitiwala sa turo ng Diyos na dakila. Panahon ng hindi siya ang kasama ng mga nagtitiwala. Magtiwala, sumunod at tupid ang kanyang mga utos, ituro at tupid. Walang kahit ano, kahit na insulto, ngiti lang ni Kristo lang nato. Sa luha at takot, siya ang kasama ng mga nagtitiwala. Magtiwala, sumunod at tupid ang kanyang mga utos, ituro at tupid. Kahit nasa hirap o kalungkutan man, susuklian niya ng biyaya. Kahit dalamhati ay hindi pipigil sa mga nagtitiwala. Magtiwala.
ituro at turuin. Ang Diwa Sunday School, matiyagang magturo ng aral ng Diyos na dakila. Mga guru'y handa, siya ang kasama ng mga nagtitiwala. Magtiwala, sunod at tugtin ang kanyang mga utos. Ituro at tugtin. Good morning po sa inyong lahat. Good morning Good po. morning, Deb. Good morning po. Bago po kami umawit, lais lang po namin magpasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa aming mga buhay. Mula sa aming paglipad hanggang sa aming pag-quarantine, sa aming paglipat dito sa aming tinitirahan ngayon sa Australia, sa trabaho ni Bam, sa school na napapasokan ni Kayla, and hanggang sa paghahanap ko rin ng trabaho. Tunay nga na ramdam namin yung kabutihan ng ating Panginoon. So as we sing this song, may we remember that God is good and He always wants the best for us. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your
goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When our life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Patuloy kaming lumalapit, Ama, at sa bahagi ng aming pagsamba ay nasa bahagi naman kami ng pagpapasalamat, Panginoon. Tunay na ang pagpapala mo sa iyong mga anak ay patuloy nilang nararanasan at sa pagkakataong ito'y kanilang nais ipagpasalamat. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo matuwid at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sambuong sanlibutan din naman. Kayo na sa ngayon ay nagsisising tapat at tunay sa inyong mga kasalanan, na nasa kaawaan at pag-ibig sa inyong kapwa, gumaganap na kusa sa pagbabagong buhay, umaalinsunod sa mga utos ng Diyos at tinutuntun mula ngayon hanggang sa hinaharap ang mga banal na landas ng Diyos. Mga sidulog kayo dito na taglay ang buhay ng pananampalataya at tagapin ninyo itong hapunan ng Panginoon para sa inyong kaaliwan. Magsiluhod kayo na may buong pagnanasang makamtan sa Diyos ang kapatawaran sa pangalan ni Kristong ating manunubos at tagapamagitan, at gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagsusulit sa Diyos ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan.
Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumikha ng lahat ng bagay. Hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin at itinatangis ang madlang kasalanan na sa lahat ng oras ay aming nagagawa sa pag-iisip at pangungusap laban sa dakila mong pangalan, na siyang naghahatid sa makatwirang puot mo at pagkarimarin. Narito na kami na pinagsisisihan at nagdadamdam ng labis sa mga dagawang di nararapat sa iyong paningin. Maawa ka po sa amin, o Amang mahabagin. Alang-alang sa iyong pinakaiibig na anak na aming Panginoong Hesukristo, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kalapastanganan at itulot mo ngayon hanggang sa hinaharap na kami ay makapaglingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging ikararangal at ikalolehati ng iyong pangalan. O mahabaging Panginoon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang sa pag-asa sa aming mga karapatan. Hindi nga, O Panginoon, kundi lamang dahil sa hawak naming di malirip mong kaawaan, kami ay hindi nga nararapat kahit mamulot ng mga mumo sa ilalim ng iyong dulang. Dadapot ikaw, Panginoon, ikaw rin nga ang maawiin ayon sa iyong katutubong taglay. Amen. Tayo pong lahat, mawayang Diyos na walang hanggan, yaman sa paningin mo ay hayag ang puso ng lahat ng tao. Talastas mo ang lahat ng ninanasa namin na walang lihim na sa iyo'y nalilingid. Pakalinisin mo po ang mga pag-iisip ng aming mga puso ng apoy ng iyong Espiritu Santo upang magawa namin na sa iyo'y umiibig na tunay at maluwalhati ang banal mong pangalan. Alang-alang kay Jesucristong aming tagapagligtas. Amen. Tayo po ay manalangin. Manamin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang siyang magtiis ng hirap ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin. Na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at sapat sa kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at pinag-utos sa amin ang isang walang likas na pag-alaala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Niluluhod po namin sa iyo, O Amang mahabagin, ligapin mo po kami at ipahintulot sa amin na kung matanggap na namin ang tinapay at alak na kalarawan sa kanyang katawan at dugo ayon sa banal na likha ng iyong anak na aming tagapagligtas na si Jesucristo, sa pag-alaala sa kanyang hirap at kamatayan ay makapakinabang kami sa tunay na pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Makapangyarihang Diyos, mangyaring pabali ang dami ng tinapay na magagamit sa sakramentong ito. At gayon din naman, hinawakan ang saro, pagkatapos maghapunan na sinasabi, "Ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin." Makapangyarihang Diyos, mangyaring pamadali ang dami ng alak na magagamit sa sakramentong ito.
ang tinapay na ito na kaarawan ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo para sa ating katubusan. Kunin ninyo ang tinapay na ito na kaarawan ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo para sa ating katubusan. Kunin ninyo ang saro na ito na kaarawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kunin ninyo ang saro na ito na kaarawan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kunin at kanin ninyo ang tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng ating Panginoon Hesus Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para sa ating katubusan. Kunin at inimin ninyo ang saro na ito na kalarawan ng dugo ng ating Panginoon Hesus Kristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, maliban kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko silang bubuhayin sa huling araw, sapagat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako ay sa kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumalang ng lahat ng mga bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin ang inyong kabutihang Ama sa pagkakaloob ninyo ng inyong anak, ang Panginoong Hesukristo, na namatay sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Sa mga sumandali pong ito, ay inaalaala po namin, O Panginoong Hesus, ang inyong walang hanggang pagpapakasakit alang-alang sa aming katubusan. Tulungan po ninyo na sa pag-alaala namin ito sa pamagitan ng pagkain ng tinapay na kalarawan ng inyong katawan at ang pag-inom ng saro na kalarawan ng inyong dugo ay lalong mapagtibay at mapalakas ang aming pananampalataya upang mabuhay kami ng may kabanalan at makapagbigay kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Tayo pong lahat, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. O Panginoong Diyos, Jesucristong Kordero ng Diyos, na inaalis mo ang mga kasalanan ng sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Kristo na kaisa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang kataas-taasan, sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Sa
Ang hindi matingkalang pag-ibig ng Diyos na sumasaibabaw ng lahat ng pag-iisip ay siyang manahanawa sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon, at ang pagpapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ay siya nawang mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw ng pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo, na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong July 4, 2021 sa atin pong naging Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, Reverend Gamaliel Filio. Tanging awit, Brother Erin and Sister Bam Lantan and family. Praise and worship sa panguna po ng ating Praise and Worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. Narration leader, Brother Genesis Nieva. Video editor, Brother Nuriel Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating na July 8, 2021, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, Sister Doris Pagsasihan, testimony, Brother Gerald Barakiel, praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, video editor, Brother Joshua Talampas. Narito naman po ang iba pang magiging speakers ng ating midweek service. Sa darating po na July 15, Sister Bea Balida, July 22, Dr. Nep Ordonez, July 29, Sister Rona Ramos, August 5, Sister Georgia Balida, August 12, Sister Andy Ordonez, August 19, Sister Pinky Ordonez, at sa August 26 naman po ang inyong lingkod. Para po sa ating pananambahan sa susunod na linggo, July 11, 2021, ito po ay sa ganap na 9 ng umaga. Ang magbibigay po ng mensahe, Reverend Fermin Lantan, tanging awit, Sister Hannah Nieva, praise and worship sa panguna po ng ating praise and worship team. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Sister Pearl Katahan, at video editor, Brother Nuriel Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ika po ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record.
Ang atin din pong mga ikapu ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, laki pa ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Karagdagang pagbabalita po, para po sa lahat ng council members, magkakaroon po ng Local Officers Conference. Ito po ay ngayong linggo, July 4, 2021, sa ganap po na ika-1 ng hapon, at ito po ay via Zoom. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan para sa linggong ito. Sa darating po na July 6, Sister Chloe De Leon, July 7 naman po, Brother Julius Manyosca, at July 7 din po, Sister Michaela Lantan.